and then advice na dalhin sa hospital. Avulsion, ibalik dili. Dili na. Ibalik, pero make sure kani siya nalimpyuhan na hugasan before ibalik. And you inform ang nurse or ang sa hospital na natuklap pa yan ang panit sa iyahang lapa-lapa. Paki-check na lang. Kaya basig, i-assume nila nga okay ra, nagisi ra. Wala nila gilimpyuhan o maayo, then ang may tabo baho or maglata ang iyahang tiil. Nilinig mas alapa-lapa. Okay? Another one. Ay, giuod naman ako. So this one is a gunshot. This is the entry. And then this is the exit. So pag inani, maka-encounter mo, saan ninyo? Shotgun gina kay Wara ba? Madala pa ni gugas ng tubig? Ha? Dili na. So sa inyong buhaton dayon as first aider? Takmal. Okay. Balot na siya diretsyo. Bandage. Okay, bandage na ninyo or taalian na ninyo dayon kay para dili na ni siya agas pa. Ato mabal. Puncture. Dili na to mabal. Ibton dili. Dili. Ha? Okay, good. Anything na penetrated, dili, ibton. Okay? So, if in case nakakita mo katong nag-viral na katong na-disgrasya sa dalan nga nagagkabili ang natusok sa iyaha. Oh, huwit pa ba yan siya? So, dili, hulbuton ha. I-just gabson pa ninyo ang katong bakal nga kung taas man, portion lang ang gabson. And then careful lang po sa paggabas, kaya basi gauyog-uyog, ang sa sulod po, huwag sarot. Subunggan lang dito siya. Ayun. This one, mabalik dili. Mabalik. So kung pangutanon mo sa pasyente, mabalik pa na akong kamot, kung sa inyo ito bag. Mabalik pa na, ma'am. So karon Ay, pag ako sa kabalaka. hospital, wala na balik, so kamo ang balikan. Okay? For this case, dili ta mo tubag nga mabalik or dili. Para safe ta, ang ato ang itubag, ma'am or sir, gawin po natin lahat ng makakaya natin, pero hospital na po or doctor na po makapagsasabi kung maibalik yan siya or hindi. Okay? So kaning dire, bukutan ninyo, butangan ninyo yung dressing dire, unya kani unsay buhaton ninyo? Kas? Ilubong po. Ilubog. Ibutang sa cellophane, unya ihumol sa ice, unya make sure na ang pasyente o ang kaning naputol gisabay ninyo hatod sa isa ka hospital. Dili kay nagbulag kanina sa St. Elizabeth, kanina sa doctors. Diba? Magpangitaay mo sila ron. So together, you bring the patient and the amputated part to one hospital. So diretso ta sa tertiary hospital. Yung pinaka kompleto ang gamit. Okay. So for first aid management, we have here, pag minor, yun nga, di ba kanina, sinasabi niya na, hugasan, make sure lang, pag maghugas mo na, may gloves. And then, apply betadine or povidone iodine, kasi betadine is the brand. Or kung may budget, meron kayo ng mga cream, then pwede din. Then, do not forget to cover the wound with sterile dressing, and syempre, you wash your hands after giving care. Okay? Pag major naman, syempre still the same, you call for emergency number if needed, kay si nurse ang mag-cater sa patient, kamo ang magtawag, then hulaton ninyo ang ambulance para or i-guide ba ninyo ang patient pagawas, depende kung naamay stretcher or wheelchair, kung kasi pwede, para magbaba na lang ang patient. Control bleeding by applying direct pressure, so later, I have with me mga triangular bandage para gamiton nato. And then you monitor airway and breathing. So, muna siya ang ginatawag nato na signs of life. Ang airway, breathing, and circulation. Kay anytime, pwedeng magka-problem po ang patient, mag-stop na ang heart niya or dili siya maginhawa. So, you have to monitor all this one. In case where the patient's injured party is in shock, you keep him or her from experiencing chills or feeling overheated. So, di ba, nga pag nilalamig,
Gakson, or you cover the patient. Then, do not forget to always wash your hands after giving care. Kay, para dili na matakdan og sakit kung naaman siya'y sakit. Klaro? Yes, ma'am. Okay. Burns. May mga cases ba na na-encounter na may naani sa mall? Meron. Sa kitchen or kuan? Sa nabutuan o buwan. Murag Sa mga restaurant, sa mga, basta mostly sa mga food court or ano yan. sa mga food tenant yan, ma'am. So sa burns, we have here causes pwedeng tungod sa kainit, pwedeng tungod sa chemical, or pwedeng sa kuryente or radiation. Pinaka-best example when we say first degree mo nung sa sunburn. Second degree or partial thickness mo nang mag-burot-burot. So regardless of magpa first, second, or third degree, ang usual instinct sa tao, dili nila gusto hugasan og tubig kay mahadlok sila magtubig-tubig. So regardless of ibabad o hindi, magkakaroon at magkakaroon yan siya nito, basta ang nahitabo sa iya is second degree. Okay? Third degree, sagad na sa buto minsan, or malitsyon, matusta yun siya. So this is the best example sa third degree. So let's start with thermal. Kanang mga mapasok sa tubig init or unsa man. Unsa usually ang inyong ginabuhat? Butangag kamatis, butangag pipino, or butangag ng toothpaste. Tama? Mali? Pero sabi dito, pag once napasok, you check for sin safety and then tanggalin. Kung unsa tong nakapasok sa iya, tanggalin siya. You check for life-threatening condition, basig na-affect ang iyang airway, breathing, or circulation. Now, kung wala, you cool the burn with large amount of cold running water. So, ihumol or paagasan lang og tubig. Init naman kayo. So, why use toothpaste or kamatis or pipino kung available naman ang tubig? Ang instinct man gud ma'am, dili mi sa tubig kay magka tubig-tubig man gud siya. So, regardless of magkakaroon at magkakaroon yan, ibabad mo man or hindi. Cover the burn loosely with sterile dressing. So, pag medyo pagpilit na siya, ang dressing na gamiton dapat i-sprinkle nato with water para dili magdikit. To prevent infection, do not break the blisters. So, dili nimo pabuthon kay manggigil man gud usahay. Karon pag na-open na, di mas prone na siya sa infection and mas hapdos na siya. Apply triple antibiotic ointment if the person has known allergies or sensitivities to medication, and then take steps to minimize shock and comfort and reassure the victim. So yan yung management lang na pwede natin gawin when we talk about burn. Okay? So that is for thermal. Next one, we have here chemical burn. For the chemicals, depende sa inyo or sa mga establishments ninyo diri, you try to instruct them kung meron silang mga chemicals na ginagamit na pwedeng makakos na baso. Meron tayong tinatawag na MSDS or Material Safety Data Sheet. So lahat ng chemicals na hinahandle nila or pwedeng mahandle ninyo, you have to read yung MSDS or guide. Diba kung mupalit mo tambal sa kanang bata, diba na siya paper na nakalakip sa sulod or what we call the drug lid. So naadra naka-indicate. So the same, sa label pa doon sa mga chemicals na siya nakabutang dito na danger. If in contact with eye, ito yung gawin. If in contact with skin, ito yung gawin. Kasi there are certain chemical na pwedeng, pag nabasa siya, kung dry, hindi nabasa, basig magsamot. Kung wet naman na chemical, kung haluan na po siya o something wet, basi maglala. So you have to read kung ano yung naka-indicate doon sa label talaga ng chemicals. But, for common na usual na ginagawa, you just have to flush the burn with large amount of cold running water. Then, kung sa mata naman, kung right eye, so dili lang ta sa right magpaagas. Dili nimo i-abok sa left kay duha na ka mata ang matabunan ana. And if possible, have the person remove ang contaminated clothes. So usually ginagunting na diretso ang sanina. Okay, para dili na maglala pa sa iyahang skin.
So that is for the chemical.